O mga kababayan, kilala nyo pa ba siya? Sino ba ang hindi nakakakilala dito sa Mega Sardines? Megastar mga kababayan. Si Sharon Cuneta na may asawang matching mga kababayan. Na dati-rate, nagpunta pa doon sa Palasyo Malacanang, di ba? Naalala mo pa ba ito, Shawi? Nagpunta siya ng Palasyo Malacanang mga kababayan at ewan lang natin kung bakit. Mayroon atang hininging pabor mga kababayan at mukhang hindi napagbigyan. At bukod sa hindi siya napagbigyan mga kababayan, pinakain pa ng sardinas. Si Mega Star. Mega Sardines ang pinakain mga kababayan yan, Kaya tingnan nyo ang itsura ni Megastar mga kababayan. At simula niyan, tila galit na itong si Megastar sa mga Duterte. Na kung natatandaan nyo dati, sinabi niya na simula daw na umupo si Digong sa pagka-presidente noong 2016 ay nagiging bastos na daw ang mga Pilipino. Nawala na daw ang pagkadisente. At ngayon naman mga kababayan, ang kanyang binalatan ay si VP Inday Sara Duterte. Si VP Sara mga kababayan na idol pa naman niya. Ito si Sharon Cuneta. Ewan lang natin ngayon kung hindi ba matuturn off sa'yo si VP Sara dahil nang-intriga mga kababayan Ang sabi pa nito si Sharon Cuneta mga kababayan na tila nanumbat pa mga kababayan na hindi ba kayo nagsisisi na hindi si Kiko ang naging vice presidente? Na bakit daw hindi nyo ito binoto at si Sara Duterte ang nanalo? Tingnan nyo daw ngayon mga kababayan ang nangyayari. Mga kontrobersiya daw na tila tinutumbok nito yung mga kontrobersiya na kinakasangkutan daw ni VP Sara Duterte na parang sinasabi niya na kung si Kiko yan, hindi yan mangyayari. Dahil wala daw bahid ng kurakutan. Ito si Matching Pangilinan. Panoorin niyo po mga kababayan. Kaya po ko nandito, alam niyo naman dahil po ang aking kabiyak ay tumatakbo na naman. Tumatakbo na naman. Walang kadala-dala. Eto nga tanong natin dito sa Liberal Party mga kababayan Wala na ba kayong ibang ma-offer? Yan na lang mga matching na iyan, mga boy pagpag, mga ang ngipin no chiljok no. Yung mga the same people mga kababayan na i-flash na sa inidoro. Walang kadala-dala, tumatakbo na naman. Ang kabiyak ay tumatakbo na naman. Parang lasing no, tumatakbo na naman. Nung siya po ay naging partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso. Sino? Pangulo sa Puso? Si Ma'am Lenny. Si Tanglu. Lutang mga kababayan si Santa Mama. Give up po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Wow, dreams! Anong pinagsasabi mong give up ang dreams? Nang-ambisyon nga siya maging vice-presidente. As if naman, As if naman hindi ambisyoso yung matching mo na talagang give up niya. Kahit pa sa senador, ngayon mga kababayan, talo pa rin yan. Wala naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kikong binotong vice president? Ulol! Anong pagsisisi pinagsasabi mo? Baka pinapalabas ito mga kababayan Walang kwenta si VP Sara Duterte? Nagsisisi na ang mga tao dahil hindi binoto si Matching Pangilinan. Yung mga nagsigawan mga kababayan, yan lang bumoto siguro ng matching na yan. Sigawan ang mga dilawan mga kababayan. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang vice-president? Diyos mio, galing. Kung si Kiko ang naging vice president, mayroon tayong vice president sa Planet of the Apes mga kababayan. Kilabutan ka. Sharon. Kilabutan ka. Mayroong rason kung bakit hindi nanalo yung husband mo. Kung husband mo pa ba yan. Dahil sabi mga kababayan na si dating Pangulong Digong na sabi na parang medyo nagkahiwalay daw yan dati. Walang natin na. For the show na nga lang ba yan, Shawi? Pero hindi kami nagsisisi. Kahit ilang beses pang tumakbo yung asawa mo, hindi pa rin namin yan iboboto. Diyos mio, kapal. Alam nyo naman, ako'y ina rin. Ina mo. Sabi ni Abante, namo. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. So, siguro mga kababayan, kapag magpalit na lang sila siguro ng pwesto, mukhang may chance ka pa, Shawi. Kaysa dyan sa matching mong asawa. Si Kiko nga mga kababayan, yung hindi pa yan siya masyadong kilala, ang kanyang ginagamit sa stage mga kababayan, Mr. Sharon Cuneta.
Dahil ginagamit niya si Sharon Cuneta, mga kababayan, ay para makahakot ng boto dahil mas kilala ang kanyang asawa. O magpalit na lang kayo, ikaw na lang tumakbong senador. Sharon, yung asawa mong ilang beses nang itinapon sa basurahan ng kasaysayan, mga kababayan. Pagpahingahin mo na. Oo. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa? Wala naman talagang nagawang mabuti. Oh. Ano ba ginawa niyang si Kiko Matching? Nagpasa ng juvenile law, mga kababayan, ha? Naging sandata ng mga kabataan na gumawa ng krimen. At nung bago yan magsenador, mga kababayan, ha? Naging parang secretary, assistant secretary ba yun, ha? Tungkol sa agriculture. O anong nangyari sa ating bansa? Nagkakaubusan ng saging, mga kababayan, sa panahon iyon. Dahil naubo siguro ng mga matching o hindi namin sinabing ikaw, Kiko, ang kumain na. Pero natasan yan dati, mga kababayan, ay para sa i-modernize ang agrikultura. Anong nangyari? Wala nga. Naging senador na yan. Anong ginawa niya noon pandemic? Hinarang, mga kababayan, yung budget sana sa para sa pandemic. Diyos niyo, nag-iisang, hindi siya bumoto, ha? Gusto niyang iharang, mga kababayan, ang budget ng pandemic. Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ipagkalat? Uy, Sharon, no need na ipagkalat namin, Sharon, ang kapalpakan ng husband mo na si Kiko Pangilinan. Dahil alam na ng tao kayo na mismo ang sumisira sa inyong mga sarili. Sakit, maraming naniwala. Dahil totoo. Lakas ng mga pagdi-disperse ng informasyon na yun. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Buti nga alam mo. Wala po siyang nagawang masama. Wow, walang nagawang masama. Noong panahon ng dating Pangulong Digong, mga kababayan, senador pa yan, wala yang ginawang mabuti. Lahat ng mga ginagawa ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, masama sa kanya. Basta makakontra lang. Pati nga sa pandemic, mga kababayan, kinokontra niya yung budget. Dahil ayaw niya kay Duterte, gusto niyang isabotahe ang budget, mga kababayan. Yan ang walang ginagawang masama. Kung marami pa siya nagawang mabuti, Shawi, panalo na yan. Panalo na. Inidoro. At ang masaklap pa, mga kababayan, kahit pa yung mga pinklawan, ay hindi nga siya binoto. Ilan ang boto ni Santa Mama? Ni Robredo, mga kababayan? 16 million? 15 million? 15. Ilan ang bumoto kay Matching? 10 million. Ibig sabihin, ang 5 million na mga pinklawan, sinusuka ang asawa mong... Wala pong nagawang pagnanakaw. Not that we know of. Sigawan ng mga tao. In fairness, mga kababayan, ang daming tao dahil puno ng mga artista Mga artista ng ABS-CBN, believe din tayo dito sa mga kababayan, no? Mga dilawan, mga pinklawan. Ang dami nila mga supporters sa mga celebrities. Pero hanggang doon lang, mga kababayan. Basura pa rin. 29 years ko na po siyang asawa. Buti hindi kayo nagkapalit ng mukha. Ko lang po, yung bahay na pinatatayo namin, mahigit 4 na taon na po, hindi pa tapos. Tapos nagyabang, mga kababayan, Diyos mio. Natatandaan pa namin Sharon Cuneta na habang nililindol, mga kababayan, yung Mindanao, tapos nagpa-interview, nagyabang na parang, yung bahay namin kahit magnitude 9, hindi daw mayayanig, mga kababayan, ng lindol. Ngayon, hindi pa pala tapos dahil anong nangyari? Anong nangyari in between, mga kababayan? Natalo si Kiko sa pagka-vice presidente. Kasi po tawag namin sa amin 1K, 1T. 1 kahig, 1 tuka. Pag kahig, 1 tuka. Pagawa. Kaya, mga kababayan, kapag bumalik sa Senado yan si Matching, at tiba-tiba, alam nyo na. Tapos, ngayon, mga kababayan, nagpaparinig pa. Nagsisisi na ba kayo na hindi naging vice-presidente ang asawa ko, Matching? Kayo, mga kababayan, nagsisisi nga ba kayo na si Sara ang naging vice-presidente at hindi si Kiko Matching Pangilinan? Post your comments below!